Alright, update lang tayo mga kaubas. Pagkatapos nating mag-pruning after a week, no? Pakikita ko sa inyo yung resulta ng ating pagpo-pruning, no? Kagandahan kasi ngayon, napakaganda ng panahon. Almost 1 week ng magandang panahon namin dito sa Zambales. So update ko kayo regarding dito sa pagkatapos kong mag-pruning. Ito na siya, no? Naglalabasan na yung mga bulaklak niya. Ito, ayan, oh. Daming bulaklak. O, ayan. Yan yung cluster niya, o, dalawang cluster. Teka lang, ayan. Dalawang cluster yan. So, pakikita ko sa inyo yung iba pang fruit budding niya. Ayan, o. Ayan, o, dalawa rin. Yan yung mga bulaklak. Oh, dikit-dikit. Marami yan, oh. Oh. Ayan, oh. Unti-unti nang naglalabasan yung ating cluster of yung cluster ng kanyang bulaklak. Oh, very nice. Oh, ayan, oh. Ito pa, oh. Magkakadikit yan, no? Bali sa isang fruiting cane. Ito yung fruiting cane, eh. Ito. So dalawa yung lumabas na ano na sanga. So sa dalawang sanga yan, dalawa rin yung kanyang pinagbungahan, no, magkakadikit. Yung kanyang pinagbubulaklakan. Ayan, no. 'Di ba? Halos lahat merong may cluster ng bulaklak. Oh. Ayan, no. Ito, oh. Ayan, oh. Ang lusog, oh. Ang lusog ng kanyang bagong break budding. Oh. Tatlo ito, tatlong cluster, ayan, oh. Oh, ayan, tatlo. Bali, isa, dalawa, tatlo yung nasa ibabaw. Banlusog, oh. Tingnan nyo. Pagka ganyan ang break budding niya, malusog yung kanyang puno ng ubas. Ayan, oh. Bandaming ang bunga, bandaming ang bulaklak, ayan, oh. Halos lahat ng ginawa kong cluster, fruit bearing, ayan, oh. Nagkaroon ng bulaklak. Ang dami, oh. Ayan po, ito, oh. May mga bulaklak lahat, oh. Possible na lahat, oh. After 2 weeks, doon mo talaga makikita kung gaano karami ipuproduce na bulaklak. Ayan, o. Halos lahat. Dito, ayan, o. Ayan, o. Di ba? Kita nyo na? Yan ang kagandahan. O, ayan, o. Ayan. Ang daming ang bulaklak buong Pero dito sa napansin ko rin lang yung malapit sa puno mismo, sa mother cordon niya, hindi masyadong nagpo-produce ng bulaklak, tsaka iba yung dahon niya. Ayan, oh. Kala mo hindi kataob ba? 'Di ba? Meron siyang 5 fingers pag galing dito sa mismong malapit sa puno. Ayan, oh, hindi siya masyadong nagbubulaklak sa parte rito. Although meron, kaya lang, ayan, oh, hindi ganun kalusog, no? Hindi katulad dito sa malalapit sa mga bagong cordon. Ayan, oh, ayan pa, oh. Pag malalapit sa pag malayo sa mismong mother, malusog yung kanyang pagbubulaklak. Yung ganito, halimbawa, ito, dalawa. Yan, dalawa. Bali, tatlong fruiting cane. So, yung dalawa, hindi nagbulaklak. Yan, walang, tendrils lang nagkaroon. So, hindi ko tinatanggal yan. Hindi ko tinatanggal. Para sa next pruning ko, yan yung gagamitin ko naman fruiting cane. No? At yung pagpuputulan yan, yung magiging cuttings natin. Oh. Ayos na ayos nga, eh. Ang dami, oh. Ayan pa, ito,
Ito, lusog oh. Ayan oh, possible pa lang. Oh. Oh. Alright. Huwag lang aabutin ng ulan. Pag inaabot kasi ng ulan yan, lalo na pag nasa pollination period niya na. Ayan oh. Huwag lang aabutin ng ulan to kasi kapag inabot ang ulan yan at nagpo-pollinate, maglalaglagan yung kanyang bunga. Although may matitira, kaya lang bungi-bungi. Hindi katulad dun talaga kapag kaya ni buo talaga. Ang gandang tignan, lalo na pag nagba-violet na o nagiging red na. Oh, dami. Nakakatuwang pagmasda. Di ba? Halos lahat meron. Ayan oh. Possible pa. Meron pa rin mga hindi pa nagsusulputan katulad nito. No? So sa mapapansin nyo kasi kapag sa bulaklak pa lang, mapapansin nyo, ito yung fruiting cane na existing, ito yung break body nya. Isa, dalawa. Sa pangalawang node nya o sa dalawang bukong nya, doon nyo palang mapapansin yung kanyang bulaklak. Ayan o. Diba? Doon nyo palang mapapansin na sisibol yung kanyang bulaklak. So kapag nakita nyo ganito na, kaya katulad nito, ayan, bago palang sumisibol. So isa, dalawa, ito, may magkakaroon pa yan. Katulad nito, pagka ganito, doon magtatanggal ng shoots. Halimbawa, ito, wala na, isa, dalawa, hindi na magpuproduce yan ng bulaklak. So, doon tinatanggal yung extra shoots. Katulad yan, walang naiproduce, oh. Ito yung fruiting cane, pero wala pang naipuproduce na bulaklak. Kasi mapapansin nyo, may tendrils na. Supposedly, dapat yan, ano na, bulaklak na. Ayan, oh, tendrils na. So pag tendrils, ibig sabihin yan, hindi na magpuproduce siya ng bulaklak. No? Kasi kailangan munang mauna ang bulaklak bago yung tendrils. O bibigyan ko kayo ng example. Like for example ito. Diba? Ito pangatlo. 1, 2, 3 bago nag-produce ng bulaklak. Tapos at saka nagkaroon ng tendrils. Ayan o. Ito yung tendrils. Yan. Yan yung gumagapang pagka kumakapit sa balag mo. Nakakatuwa. Yan o. Oh, sunod-sunod oh. Sakto to by November. Yung huli kong harvest, ginawa kong wine. O, katulad niya na oh. Ito, kita nyo, wala. Tendrils na yung sumunod. O. Pagka ganyan, hindi na magpuproduce yan. Yan yung shoots na tinatawag na pwede nyong tanggalin para lahat ng sustansya nung pinuproduce ng ating ubas doon lang sa mismong cluster ng ubas. No? Oh, ayan oh, nag-start na mag-pollinate itong isang to, kaya lang mali, konti lang. No? Yan oh, kaganda. Oh. Ayan pa oh. Oh. Oops, ayan pa. Diba? After 2 weeks to. After 2 weeks ng pruning, di nyo palang mapapansin yung pagbubulaklak nyo. No? Itong puno ng ubas ko, nasa 5 taon na to. So, ilang beses na rin ako nakaka-harvest dito. Ayan o. Oh. Oh, di ba? Pansin nyo? Oh, ha? Oh, ha? Napakainam. No? So, ang ginawa ko kasi dyan, yung mga dating node niya, hindi ako doon naggumawa ng fruiting cane. Doon ako sa mga fresh na fruiting na cordon katulad nito, mapula-pula. Pansinin niyo, tapos compare niyo sa old cordon. O, di ba? Ang old cordon, nagpapalit na yan ng balat ganito. So pagka ganito na yung cordon natin, hindi na masyadong nagpo-produce yan ng bunga. Ayan o. Pansinin nyo, ito yung fruiting cane o, walang pinoproduce na bulaklak. Compare natin sa bagong cordon. O, kita nyo, ang lusog. Diba? Which is 3 pa yung kanyang cluster ng bulaklak. Diba?
Kasi napansin ko rin yan eh. During the first and second, third year, yun ang ginamit kong protein cane ko konti. Tapos nung nag-produce ako ng doon ako nagputol ng panibagong protein cane. Maganda yung kinalabasan. Ayan o. Di ba? Okay. Okay, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa pag-aalaga ng ating ubas. No, kahit sa bakuran man lamang yan. Napakainang mag-alaga. Okay, maraming salamat.